Panawalag ang ilang kongresista sa alegasyon na mayroong nag-utos para buuin ang 4 na komite sa Kamara na nag-iimbestiga sa war on drugs, extrajudicial killings at pogo operations noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Walang sino man nag-impluwensya o nag-utos para buuin ang House Quad Committee. Ito ang nilinaw ng mga kongresistang sina Robert Ace Barbers at Dan Fernandez. Sabi nila, hindi lang 4 na komite ang nagdesisyon nito. Unang inilatag sa plenaryo, pinagdebatehan hanggang nagkasundo ang mga miyembro ng mababang kapulungan. Kung i-accuse nila si Speaker na binuo namin to or nangyari to dahil sa utos ng Speaker, that is so unfair. And ako mismo, hindi ako papayag na gamitin ako para sa isang political agenda. After all, I'm not running for any higher position or sa national, but hindi naman ito makaka-apekto sa amin. That's the reason why nang binabanggit na may politika, tapos may utos si Speaker. Ako, alam mo, 300 plus kami mga congressmen doon and they can never dictate on us. Kasi nga, merong commonality among 4 major committees ng House, kaya we decided na mag-form na lang ng isang malaking committee at ipatuloy yung mga investigation na ginagawa nitong 4 na committee nito. Ito ang depensa ni Barbers at Fernandez sa mga bumabatikos sa pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa extrajudicial killings na may kinalaman sa war on drugs noong nakaraang administrasyon at illegal pogo operations. Isa sa naging mainit na panauhin ng komite ay si Police Lieutenant Colonel Jovi Espenido, dating hepe ng Albuera Leyte PNP noong Duterte administration. Ibinulgar niya ang quota at reward system sa war on illegal drug operations na itinanggi ni Senador Ronald De La Rosa. Yung una, I swear to God, I never give any monetary consideration, any monetary reward for any accomplishment na magagawa ng PNP. At yung kanyang pagsisinungaling ay tama na yan sa package na yan doon sa kanyang pagbaliktad. Yung ang dami niyang allegation na napaka-sinungaling ginagamit pa naman niya yung Biblia para magsalita. Tapos puro kasinungalingan yung pinagsasabi. Nanindigan din si De La Rosa na hindi siya sisipot sa pagdinig. No, I maintain that I don't want to be the precedence in violating the interparliamentary courtesy of both houses of Congress. Nasa kanila yon, no, kung gusto nilang umattend, at nasa kanila rin kung ayaw din nilang umattend, and we will respect that. Whatever their decisions will be, dun sa aming invitation ay i-respetuhin namin. Sinabi rin ni Barbers na walang game plan ang komite at hindi rin ito scripted para sirain ang mga Duterte o kahit sinong mga malalaki at kilalang personalidad sa politika. You can criticize the way we handle the hearings of this Quadcom. If you feel your rights are being trampled upon or anyone's right are being trampled upon, they can question. Basta kami, as far as we know, we will do our best to be able to ferret out the truth. Yung truth lang naman ang hanap namin dyan. Martes sa susunod na linggo, itutuloy ang pagdinig ng Quad House Committee at posible ang mga bagong resource persons. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.